Ang lahat nga ng koponan sa NBA ay naghahanda na upang bumuo ng pangmalakasang roster para sa pagbubukas ng season at yung iba nga ay gumawa na ng ingay sa lahat, tulad na lang ng Sixers na kamakailan lang nakuha ang isang Paul George at nabuo nga ang Big Three sa paligid ni Joel Embiid, Tyrese Maxey at Paul George. Yung ibang koponan naman tila nagpaparamdam na para sa kanilang plano sa roster, ang Los Angeles Lakers ay hindi pa nakakagawa ng anumang mga hakbang upang ibahin ang kanilang roster mula noong nakaraang season, nang matapos sila bilang isang play-in team, nakuha ang number 7 seed at natalo sa unang round ng playoffs. Ngunit kamakailan lamang, nagsimula ang mga alingaw-ngaw na ang koponan ay naghahanap upang i-trade si D'Angelo Russell sa Portland Trail Blazers para kay Jerami Grant, napabalita nga na naging interesado nga ang LA Lakers para sa manlalaro na ito ngunit tila may malaking presyo ang nakapatong. Si Grant ay isang prototypical na 3-and-D wing na agad na magpapahusay sa koponan sa magkabilang dulo ng sahig. Gayunpaman ang kanyang presyo mula sa Trail Blazers ay nananatiling mataas at ang kanyang kontrata sa 4 na taon, na merong $132.4 million at tila mahirap lunukin yun ng Lakers. Ang $18.7 million na kontrata ni Russell ay ginawa iyon ng isang madaling landas, ngunit ang Portland ay naiulat na hindi interesado kay D'Angelo Russell. Kung ang Trail Blazers ay tunay na walang interes na kunin si Russell, nag-iiwan ito para sa Lakers na may masasangkot na ibang manlalaro at tulungan ang pangkat na iyon sa Lakers na bayaran ang Trail Blazers. Kung hindi maisasama si Russell, nangangahulugan iyon na si Rui Hachimura ay halos tiyak na kailangang kasangkot sa deal, at ang iba pang manlalaro ng Lakers ay posible na mawala sa koponan at isa na nga dyan si Austin Reeves. Hindi rin naman basta-basta na manlalaro itong si Jerami Grant, sa katunayan nag-a-average ito ng 21.0 points, 3.5 rebounds at 2.8 assists na tiyak na malaking tulong ito para sa Los Angeles Lakers. Naging sunod-sunod ang panalo ng Team USA, at ang lahat na tagahanga ay nakatutok para sa lahat ng laro, ngunit ang isa sa nagpasigla sa lahat itong pagbabalik ni Kevin Durant para sa Team USA. Matapos ang ilang napalagpas na laro sa wakas ay naglaro na nga itong si Kevin Durant at hindi nga binigo ang mga tagahanga. Ginugol ng mga tagahanga ang unang bahagi ng proseso ng Olympic sa paghahambing at pag-iiba ng mga estilo ng FIBA at NBA, kung saan ang mga opinyon ay nahahati sa kabuuan. Ang FIBA basketball ay may posibilidad na maging isang mas mabagal, mas team-oriented na estilo, samantala ang up-tempo style ng NBA ay nagbibigay pansin sa individual na kinang. Si Kevin Durant ay isang superstar sa lahat ng larangan, na naging isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA at masasabing nag-iisang pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng Olympic. Kung mananalo ng ginto ang United States nitong 2024 Summer Olympics, si Durant ang magiging unang men's basketball player na may 4 na gintong medalya. Nakatutuwa na ang pagbabalik tanaw ni Kevin Durant ay umiskor ng 23 points, sa isang napakatalino na pagpapakita ng pagmamarka sa iskor na 110-84 na panalo ng Estados Unidos laban sa Serbia.